Hi, good morning po sa lahat. Thank you sa aking super pretty wife naman, di ba? In return, okay? So with that, good morning po sa inyong lahat, lalo na sa mga first-timers, sa mga old-timers. Nako, thank you again for being with us sa walang sawang pakikinig. Okay? Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan natin, more on women's health tayo ngayon. So gagawin natin a simplified discussion about PCOS. Okay? Pero bago yan, syempre, papabida muna ako ng konti sa mga hindi ako nakikilala. So, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist and pulmonologist. And alam nyo, bilang isang doktor, masaya naman. Kaso syempre may mga hindi rin na maganda na nature, no, doon sa ating trabaho kasi on call tayo parate, hindi tayo nakakakain on time minsan, kaya minsan kung ano na lang yung mapulot natin, no, sa tabi kasi yun yung nakuha natin na time na para makakain. And minsan aminado na unhealthy na rin yung mga kinakain natin. Buti na lang nakakita ako ng solution, no, na-meet namin ng solution dahil sa unhealthy lifestyle, lumaki ako ng ganyan. Ayan, 209 pounds, imagine ninyo. And with that, dahil nakakita kami ng solution, we took Herbalife, no? And yun ang tinake namin for breakfast. And dahil consistent and religious, no, kami sa aming pag-take, nag-lose ako ng 22 pounds. So bumaba ako sa 187 pounds at 4 inches sa aking waistline. At alam nyo ba, sobrang excited ako dito sa future kasi na-witness ko that the company is growing and getting bigger at maraming mas nagiging conscious na tao. Kaya stick lang kayo dito sa ating Virtual Nutrition Club. Marami kayong matututunan. So, enough of that. So, pag-usapan na natin. Next slide. So, pag sinabing PCOS, ano nga ba ito? Ito po ay isang acronym na kung kilala rin sa mahabang pangalan na kung tawagin ay Polycystic Ovary Syndrome. Minsan tinatawag din siya na Polycystic Ovarian Syndrome. And ano nga ba itong condition na ito? Isa po itong napaka-common, napakadalas po ito na hormonal problem o endocrine disorder. Sino ang mga apektado? Ang mga kababaihan, no, na may kapasidad pang manganak. No? So sila yung pinaka-affected dito sa condition na ito. So ano nga ba ang problema? Meron pong imbalance. So hindi balanse yung hormone sa katawan nila kaya na-experience nila ang mga symptoms na babanggitin natin mamaya. So ano ang main problem? Mataas po yung kanilang male sex hormone o yung tinatawag na androgen. So high androgen hormone state po sila. And alam nyo, ang malungkot na bagay dito sa syndrome na ito, dahil 70% sa mga kababaihan na may PCOS, hindi nila alam na may PCOS sila. Kumbaga silent, no? Yung kanilang diagnosis kasi akala nila yung nararamdaman nila ay okay lang or pangkaraniwan lang pero actually yun po ay early signs na po ng pagkakaroon ng PCOS. So pag-uusapan natin yan. Next slide. So, sa marami pong ginagamit na criteria para masabi na ang isang pasyente ay may PCOS, pero ang pinakakaraniwang ginagamit po ay yung Rotterdam criteria. Dahil ito po yung pinaka-simple na intindihin. So, ang Rotterdam criteria, masasabi na most likely merong PCOS ang isang pasyente kapag meron siya dalawa sa tatlong criteria na ito. So, ano po ba iyon? Una, kapag meron po siyang sinasabi na high androgen state. So paano po nasasabi na ang male sex hormone dun sa isang pasyente ay mataas? Pwede po ito makita clinically. Minsan isang tingin lang, nakikita na po natin kasi meron siyang mas gumagana sa kanya or mas namumutawi sa kanya yung male features kesa dun sa female features. So clinically, nakikita na po yun or na-observe na po yun. Minsan, hindi po masyadong obvious clinically. Kung kaya, nagpapagawa po ng mga blood test to confirm yung high androgen state ng isang pasyente. So dito po sa blood test, tinetest po yung level ng androgen hormone nung
sususpetsahan na pasyente at doon nako-confirm kung talagang mataas o mababa. And ang disadvantage lang ay napakamahal po nitong test na ito. Pangalawa, ano po yung pangalawang criteria? Yung ovarian dysfunction na tinatawag. So clinically, meron din po silang mga features na kapansin-pansin sa isang tingin. However, yun sa mga hindi obvious, again, pwede pong magpa-blood test, no? Paano ba ang clinical features ng mga sinasabing possible may ovarian dysfunction? Usually, ang menses po nila, ang regla nila, ang buwan ng dalaw nila, hindi po regular. Minsan, nagkakaroon sila sa isang buwan 2 beses or minsan sa isang buwan wala. Minsan naman po nagkakaroon man sila minsan sobrang ikse or minsan naman sobrang haba naman at very heavy. So yun po yung mga sinasabi kong unusual symptoms na kung saan magsususpecha tayo baka may problema sa ovaries. Kung hindi po obvious, no, na hindi malinaw na baka ovaries yung pinanggagalingan, they do blood test again to check the female hormone. And pangatlo po, ito po ay nakikita sa ultrasound. So yung tinatawag na polycystic ovaries na nakikita natin sa ultrasound. So ito po yung tatlong criteria na ginagamit. And tandaan po natin, kapag ang pasyente meron po at least 2 sa tatlong nabanggit, pwede na po siyang categorize as possible na meron pong polycystic ovaries or polycystic or PCOS na tinatawag. Sige, next slide. So, nabanggit ko kanina, no, yung mga clinical features. So, ito po yung usual na papansin. May isang pasyente pumunta sa clinic, tapos napansin natin na ganito, most likely baka siya may PCOS. So, sa balat, ano po yung usual nakikita? Hindi lang po siya simpleng pimple, kung hindi maraming pimple na po, kaya tinatawag na siyang acne. So, acne, nakikita po yan doon sa pisngi. So, minsan, yan lang po yung symptoms and it could be an early sign of PCOS. Ano pa? Yung discoloration or uh, darken nung area, specific area, particularly dyan sa batok, no? Nung pasyente, kapansin-pansin din po yan, kung tinatawag po yan, acanthosis nigricans. Ano pa? May mga area po dun sa babae na kung saan mas malago yung tubo po ng buhok. Particularly, pwede sa may balbas na area, pwede dun sa may bigote, minsan sa dibdib or minsan sa likod. So, depende po. Pero mas kapansin-pansin kasi mas maraming buhok dun sa areas na yon than usual. Okay? Ang isa pa pong symptoms na kapansin-pansin ay yung paninipis po ng buhok sa anit o yung alopecia na tinatawag. So again, these are just some common na clinical features na makikita natin sa mga pasyente na may PCOS. Pero hindi po lahat, especially kung mild lang, minsan hindi po ito nakikita. Okay? Next slide. So, marami po parang blood type po. Ang PCOS po, may categorize po siya sa 4 na phenotype. Merong type A, B, C, and D. And base po dun sa criteria na nabanggit natin kanina, yung Rotterdam, ang type A po, kinakategorize po siya as type A PCOS kung present po yung tatlo. Ibig sabihin, na-confirm mataas yung androgen niya, meron din siyang symptoms ng ovarian dysfunction. Ibig sabihin, yung regla niya ay nagloloko and na-confirm sa ultrasound na mataas yung polycystic yung kanyang ovaries. So, kinakategorize po siya as type A. However, type B po ang isang PCOS patient kung meron lang po siyang high androgen at ovarian dysfunction. Pero hindi po nakikita sa ultrasound yung tinatawag nating polycystic ovaries or hindi siya makakategorize sa ultrasound as polycystic ovaries pero meron siyang 2. So, pwede pa rin po siyang i-categorize as PCOS. Sa type C naman po, nakikita po dyan, mataas yung androgen and sa ultrasound, pina-ultrasound siya, na-confirm, mataas, meron siyang presence ng polycystic ovaries, pero okay naman ang regla niya. Again, kahit okay ang regla niya, pwede po siyang i-categorize as
PCOS type C. Sa type D naman po, normal po ang male sex hormone. Ang kaso, irregular ang kanyang regla, ang buwan ng dalaw niya, irregular ang dating, or minsan heavy, or minsan napakaiksi naman. At nakita rin sa ultrasound, nung in-ultrasound, kinategorize siya as polycystic ovaries, makakategorize po siya as PCOS type D. However, kahit na-categorize po ang isang pasyente, no, na PCOS, dito po sa atin sa Pilipinas, hindi po natin pa na pag-aaralan ano bang phenotype ang mas common or mas nakikita natin sa paligid dito sa ating bansa. So ito po yung mga ginagawang studies ngayon na dito sa atin sa Pinas, ano ba yung phenotype ng PCOS ang pangkaraniwan nakikita. So wala pa po tayong study about that. Sige, next slide. So pag sinabi po na polycystic ovaries, again, ayun nga po yung nabanggit ko kanina, nakikita po ito sa usually sa ultrasound. So pina-request tayo ng ating doktor ng ultrasound at nakita, no? Meron pong at least 25 na follicles po. And 25 follicles per more than 10 ml po ng fluid. So, pwede na po siyang i-categorize as polycystic ovary. So, makikita nyo po dyan, no? Dito sa nakabilang po, ayan, 1, 2, 3, 4, that's 1 follicle, 2 follicles. However, yun nga po yung parang wrong notion kasi hindi naman po siya talaga cyst sa ovaries. Ang nakikita po dyan ay follicles. Pero tinatawag din po siya na polycystic pero actually hindi po siya mga cysts. Sila po ay mga follicles na nakikita sa ultrasound. So again, para makategorize more than 25 follicles per 10 ml po, no, ng ating fluid so sa ating ultrasound. Sige, next slide. So kung babanggitin natin, actually, ang isang taong may PCOS, affected po ang maraming areas ng buhay, no, ng ating pasyente, particularly yung mga babae. Simulan po natin sa gitna, yung metabolic. So ang metabolic concern, number one, usually nakikita po natin, they are overweight. No? Wala po sila sa wastong timbang, and dahil po dyan, natitrigger po sila to develop metabolic syndrome. And this metabolic syndrome, ito naman po rin ang pwedeng mag-trigger eventually, no, na magkaroon sila ng diabetes, particularly kung meron pa silang family history ng diabetes. So mas tumataas ang tsansa na makuha nila to. When it comes naman po sa, punta tayo dito sa sa kanan, sa reproduction, so dahil nga po irregular yung menses nila, nagkakaroon din po sila ng infertility o hindi sila makabuo, no, ng baby. Particular concern ito sa mga mag-asawa. And dahil nga po irregular yung kanilang menses, minsan hindi pa sila nagkakaroon, mas prone sila to develop endometrial cancer and yung miscarriage na tinatawag na hindi yun nga po hindi makabuo ng baby because of this concern na hormonal problems. Dermatology, concern din nila. Minsan, una silang nagpapakita sa isang dermatologist. Particularly, gusto nilang kontrolin yung acne nila or gusto nilang mabawasan yung pag-grow ng excessive hair doon sa areas ng katawan nila. So, minsan nagpupunta sila una sa dermatologist. Ano pa? Minsan, they are also categorized as having apnea o yung obstructive sleep apnea. And dahil dyan, hindi sila nakakakompleto nung 8 hours of sleep kasi putol-putol yung tulog nila kasi nagigising sila in the middle of the night. And all of this, no, all of these factors, eventually, meron din pong effect sa kanila psychological kasi dahil nga sa na-experience nila, they feel depressed. Minsan, anxious na sila. Ano ba talagang meron sa akin? Why do I feel this way? So, isipin ito para sa kanila. When in fact, ang problem lang talaga is PCOS. Okay? Sige, next slide. So, ito po ang cycle, no? Ang isang taong may symptoms ng PCOS, nabanggit ko po kanina, mataas ang level ng kanyang male sex hormone. And ito pong sex hormone na ito
ang magti-trigger o magiging gasolina para ang kanyang katawan ay mag-accumulate ng more fats. At habang nag-accumulate po ito ng more fats, ang katawan po niya ay nagiging mas insulin resistant. Ibig sabihin, hindi po siya mas nagmamagnet ng insulin sa katawan niya, kung kaya yung mga kinakain niya minsan hindi po nadadigest or hindi na-absorb ng maigi. Kaya minsan tumataas ang sugar, which eventually leads to diabetes. So dahil po sa accumulation ng fat. And habang tumataas po yung resistance, mas hindi na-absorb ang insulin. Therefore, nakatambay lang po ang insulin, nakatambay po ang insulin sa dugo at hindi nagagamit. At ito pong scenario na ito ang magpo-produce ng mas dagdag na symptoms at mas palala or pagrabeng symptoms. Kaya nga po, cycle po siya kasi they are connected sa isa't isa. Okay? Sige, next slide. So ano ba ang risk factors for having polycystic ovarian syndrome? Number one, genetics, no? Kung meron tayo mga magulang, no, or mga kapatid or mga tita na nagkaroon ng PCOS, meron din po tayong risk factor. Namana natin ang genes na yon of developing PCOS. Pero again, kahit mamana po natin ng genes, hindi po ito guaranteed na magkakaroon tayo. Kasi depende po ito sa ating lifestyle na gagawin. Okay? So hindi automatic po kasi yung iba sinasabi, nagkaroon siya, nagkaroon. So walang lusot, magkakaroon na rin ako. So hindi po siya ganoon. Okay? Next slide. So sa diet naman po, ano pong magagawa natin sa mga pasyente, particularly na confirm na may PCOS, iwasan po natin yung mga animal food sources na pagkain, particularly high in fat and high in proteins. Ano pa po? Iwasan natin yung mga pagkain na mataas ang glycemic index na pagkain. Familiar po tayo, especially yung mga nasa nutrition club na merong mga naka day 5 po ng kanilang nutrition topic. So, dinidiscuss po ito ng ating mga coaches. Ano pa? So, itong mga pagkain na to, kung ma-maintain po natin ito, nag-i-increase po yung stress sa katawan natin at nag-i-increase po ang inflammation sa ating katawan. Kung kaya makako-contribute ito para mapalala yung ating mga symptoms. Sige, next slide. So sa environment naman po, wala tayong magagawa dyan kasi given na po yan. So merong mga hormone disrupting chemicals, no, na makakaapekto sa female reproductive health. And ito yung mga products na nakikita natin sa pang-araw-araw, yung mga plastic bottles are everywhere, mga containers, liners na mga metal food cans, certain detergents, and ito nagawa na ng paraan, yung mga toys, cosmetics, and pesticides kasi yung ingredients, no, na nakakakos particularly ng mga imbalance sa ating hormones, so nilesen na po, niregulate naman nila. And kung exposed tayo dito, ang anong magagawa natin? Limit, no, yung ating exposure. So we don't hindi natin tinatangkilik yung mga ganitong klase ng mga produkto, no? Okay, sige, next slide. So bawal na bawal din, no, yung mga metal kasi mga delata yun, ayaw natin din yun kasi mataas din ang salt content and preservative. So, sa PCOS treatment, dalawang bagay lang po. How do we prevent? Diet modification and lifestyle modification. So, sa diet modification, ilimit po natin ang pag-take ng mga carbohydrates at mga trans fat. Ano ba ang mga trans fat? Ayan ang mga example. Napakasasarap po niya. Napakatataas din sa mga calories. And choose po natin ang mga low glycemic index food. So marami po yan. Tanong nyo po sa mga coaches kung medyo naguguluhan kayo, ano ang trans fat, ano yung mga low glycemic index foods na dapat kong kinakain. So you can ask your coaches. So sa lifestyle modification naman po, next slide. So ano yung sinasabi na activity na dapat ginagawa natin? Ang lifestyle modification, nabanggit ko kanina, ang mga PCOS, kadalasan, ang mga pasyente na ito ay wala sa ideal weight nila. Kung kaya ine-encourage natin sila, no?
to maintain an ideal body weight by engaging themselves into physical activity. So, ano ba ang recommended? Regular exercises, 150 minutes per week na moderate intensity exercises. So kung reproductive age naman itong mga pasyente natin, for sure kayang-kaya nila ito. Hindi man agaran, pero at least small steps, no? Counts or matters. So ano ba yung kino-consider na moderate physical activity? Ang paglalakad o ang pag-gardening, ang pag-hiking, ang pagsayaw, cycling, active recreation, and swimming. O kayang-kaya natin yan. So hindi man natin makompleto 150 minutes so for a start in a week. So siguro slowly until we achieve this. No? Sige, next slide. So tandaan po natin, ang PCOS wala pong gamot dyan, sad to say. Pero ang mga simptomas at ang mga complications niyan ay kayang-kaya natin i-manage kung masimula natin ng maaga para hindi natin kahantungan yung complications na nabanggit ko kanina. And maiwasan natin ang mga metabolic complications kasi ito yung ayaw natin na magkaroon. No? Kasi ito yung kumbaga gastos, no, magsisimula, and syempre magpapahirap lalo, no, sa ating katawan, sa ating para maging healthy. Okay, next slide. So ano ba ang makakatulong sa atin? Siyempre, kung ideal weight, pagkain ang number one na dapat nating pipiliin na tama. Let's say yes to good nutrition, no? Let's choose yung ating mga products, low glycemic index, wala pong cholesterol yan na makakatulong, no? Para ma-achieve natin yung goal natin to achieve a healthy body. And with that, na-award tayo as super brands in the Philippines, no? And tandaan po natin, itong mga produkto na to, they are not intended to treat, diagnose, or cure any disease. Next slide. At hindi lang po tayo kilala sa local, no? Kilala rin tayo internationally as number one in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined, and number one in the world when it comes to weight management and well-being at sa active and lifestyle nutrition. So I hope sa mga pasyente natin dyan na may PCOS or may kakilala tayo na may PCOS, I hope ito pong session natin nakatulong sa inyo at ma-share ninyo sa kanila. Kaya sa mga hindi pa nagtitake ng ating mga healthy shake, ipatry nyo po at makita ninyo ano ang magagawa nito to improve their lifestyle, to improve their well-being. Okay? And with that, thank you and back to you. Wow naman! Thank you so much and congratulations! Ayan.